Hello po, magandang araw po mga kapatid. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman tayo sa panibagong episode ng Talakayan with Kabernok Pastor Speech. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok. Hello po, magandang araw po. Hello, Brother Gabriel, at sa iyong mga manunood sa iyong programa. Anong meron dyan, bro, na ating tatalakayin? Yes po, ayan. Okay, so bago ko maipakita yung katanungan ng ating kapatid na Katoliko, unahin ko lang saglit ito, mabilisan lang. Merong isang nag-comment na natandaan ko yung name niya kasi nag-error na naman yung YouTube. Wilfredo yung pangalan niyan, Kaburnok, ano? Wilfredo Estrella. Ayan, buti na dali. Ayun! Oh. Oh, Ang ngayon, sabi grabe nitong, naman. yes, Grabe Kaburnok. naman yung comment niya. Oo nga eh. Sabi nitong panatiko na to, magkano ba ang ibinayad sa'yo para magsalita ka ng kasinungalingan? Unang-una po sa lahat is wala pong tao na nagbabayad sa akin, no? At ito ay aking voluntaryo na ginagawa, no? Hindi ako inutusan ni Numan, ako ang nag-initiate nito. At higit sa lahat is hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman po akong pakialam doon kasi hindi ko namang ginagawa sa mga kagaya mo to. Ginagawa ko to para sa mga kapatid kong Katoliko. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ngayon yung tanong, bakit ikaw nagpapakapanatiko ka for free sa napakasinungaling mong amo na si Daniel Rason? Yan naman yung tanong ko sa iyo. Kasi ikaw pinagbibintangan mo ko kung nagbabayad sa akin. Ikaw, bakit ka nagpapakatanga for free? At paano ko nasabi na sinungaling si Daniel Rason? Unang-una po sa lahat, alam mo yan, Wilfredo, kung dumadalo ka ng MCGI, yung amo mo ubod ng sinungaling, no? Simple lang yung tanong sa kanya patungkol sa Area 52. Bakit imbis na sagutin ng amo mo yung Area 52, ano sinasabi ng amo mo? Area daw yun. Hindi totoo at AI lang daw yun, no? Ibig sabihin, yung amo mo, tahasang nagsinungaling doon sa mga kasama niya doon sa Area 52. Kasama na si Sis Luz Cruz mo. Kasama na yung iba mo pang mga kapatid sa pananampalataya na matataas yung ranking, no? KNP ang tinutukoy ko doon, kapatid na Wilfredo. So bago mo ako pagbintangan na nagsisinungaling, dapat ma-realize mo muna na double standard ka or lalabas niyan, ipokrito ka. Pagbibintang ka na sinungaling ako, yung amo mo ubod ng sinungaling, tapos baka amin ka pa ng amin doon. Yung kumakanta siya sa Area 52, para kay Daniel Rason, AI lang yon. Come on, hindi pa gaanong ano ang AI nung mga panahon na yon. Buhay pa si Soriano nun eh. Laganap na ba yung AI nung mga panahon na yon? Kailan yung buhay pa si Soriano? 2020? 2019, 2018, namatay si Soriano, if I'm not mistaken, 2021 eh. Laganap na ba AI nun? Hindi kagaya ng panahon ngayon ng 2024. And yet, hindi man lang makasagot ng matino yung amo mo. I am very sorry to say kung ikaw MCGI, I'm very sorry to say, wala po akong pakialam sa iyo kasi itong pag-expose ko sa MCGI, ito ay naranasan ko mismo, no? So pag halimbawa, sinabi ko na kapag meron na namang hihingiing pera yung MCGI, sasabihin para sa gawain. Totoo yun, naranasan ko eh. O de, ano magiging bintang mo ngayon sa akin, Wilfredo? Naging tik-tik ako? Ipinasok ng lihim? O kasinungalingan na naman yun, Wilfredo? Kasi inakay ako ng isa sa manggagawa nyo dyan and until now, manggagawa siya. Tinulungan niya ako makapasok, inassist niya ako. At meron din akong naging professor na sikat ngayon dyan sa iglesia nyo. Ang pangalan nun, Celine Ang. Professor ko siya sa sociology noon nung college ako. Andyan, sikat na sikat. Alam niya, kilala niya ako. Napakatindi ng pananampalataya ko bilang MCGI. Panatiko ako. So, hindi ako nagsisinungaling. Walang nagbayad sa akin. No? At ito ay kusang initiate ko. At hindi mo po pwedeng i-invalidate yung mismong ng naranasan ko dyan sa loob. At higit sa lahat, hindi ako tik-tik. Okay? So, diretso na tayo dito sa katanungan po ng ating kapatid na Katoliko naman to, Kaborno. Ayan. Okay, so sabi po nung ating kapatid, si kapatid na Mary Sevilla Luz. Ayan, Sevilla Luz. 5147. Hi po, good morning, Brother Gabriel at Kabornok. Ask po ako kung saan mababasa sa Bible ang magsuot ng mass veil. Yung kapag nasa church at mag-pray ka kay God. Kasi po, hindi siguro itong mugshot. Ano ba to? Magsuot. Ayan, magsuot siguro. Kasi po magsuot na rin po ako ng veil. Ayan. Finding pa man siguro, saan ba to? Siguro holy.
Hindi ko malaman kung anong exact ano. Siguro I think may mga typographical error yung kapatid natin. Ang lahat hanga ko sa mga ina na pinasuot nila ng mass veil ang mga anak nila. Wala kami ganoon noon. Ayan. Thank you po and God bless po sa inyong lahat, mga mahal naming CFD. Ayan, patungkol po sa belo ka, Bruno. Okay, so yan pala yung tanong niya, Brother Gabriel, tungkol sa pagbebelo. Yung tanong niya is simple lang, ano? Kung saan daw Yes. mababasa sa Biblia yung pagsusuot ng belo. Sana maibalik na yung pagbebelo sa mga babae sa simbahan. Balik ulit. Oo. Kung ako yung tatanungin, actually tatalakayin natin yan sa Factbusters PH sa taga-Sunday Talakayan. Nice. Topic din natin yan, ano? Pero ito na lang sasabihin natin dahil para ma-comply yung tanong niya, siguro yung gagawin natin ay bakibasa, Brother Gabriel, yung nasa unang Korinto 11:2 hanggang 16. Mahaba-haba ito, kapatid na Gabriel, kasi Sige lang po. para mabigyan natin ng malinaw na paliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo kung ano ang sabi. Basahin na nga natin 2 hanggang 16 ng unang Korinto kapitulo 11. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang Pangulo ng babae ay ang lalaki at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang bawat lalaking nananalangin o nanguhula na may takipang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula nang walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang paggupit o paahit, ay maglambong siya. Sapagkat katotohanan, ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Ayan, so yung binasa natin, kapatid na Gabriel, yung context muna, mula 11 verse 2 hanggang verse 9, yung sinasabi, kung mabasahin yung context, yung babae, siya po ay para sa lalaki. Ibig sabihin, yung authority ng babae ay ipinasa ilalim ng lalaki. Kaya nga kailangan niyang maglambong, kapatid na Gabriel. Ayun. Ngayon, ituloy natin yung basa naman sa sige, ituloy na natin sa Gis, kapatid na Gabriel. Ano ang sabi? Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Hatulan ninyo sa inyong sarili. Nararapat baga manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Datapat kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Ayun. So, ibig sabihin, yung buhok, Brother Gabriel, pwede yung gamitin na lambong. Kaya nga yung naalala ko, yung sinabi mo dati, yung iglesia ni Perez noon, gumagamit ng ng belo. Pero nung si Soriano na yung pumalit, kahit wala ng belo, kasi may buhok naman. Ayun. Diba? Oo, ito yung basihan nila. Ngayon, itutuloy natin sa 16, kapatid na Gabriel. Datapat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Ayan. So, yan yung ating nabasa. So, ibig sabihin, significant yung pagbebelo dahil sa authority. Di ba nakita mo yung context sa buong unang Korinto 11, 2 hanggang 16, tungkol ito sa authority ng babae sa lalaki.
Hindi siya tungkol sa Brother Gabriel, sa malalimang pananampalataya. It's all about the custom. Hmm. Customs siya, kapatid na Gabriel. Ayun. So, nasa Biblia? Nasa Biblia. Pwede bang maglambong? Pwede. Pwede bang hindi maglambong? Okay naman. No? Walang problema. Pero kung ako yung tatanungin, Brother Gabriel, kung magsuot ka ng veil, okay yun. Pero hindi yun yung sukatan para masabi mo na ikaw ay sa Diyos. Hindi yun yung sukatan, di ba, Brother Gabriel? Kasi yung Tama sukatan po. naman ng belo, tungkol yun sa authority ng babae at ng lalaki. Ibig sabihin, kung may lambong ka, kagaya nung sa buhok, dapat yung babae mahaba ang buhok. Bakit? Kasi ito yung nagpapakita na yung lalaki mas may authority kaysa sa kanya na isang babae. Ayun. So yun lang. Yun lang naman ang ibig sabihin kung titignan mo yung Mm-mm. context, Brother Gabriel. Kaya nga, kapatid na Gabriel, yung 11.3 ng unang Korinto, i-flash lang natin sa screen, na sinasabi dyan na yung lalaki, makita mo natin, ayan, yung Pangulo ni Kristo ay ang Diyos, yung Pangulo ng babae ay ang lalaki. Ayun. Yun lang naman. Diba? Wala namang Yes po. ibang gustong ipahiwatig yan. To satisfy yung tanong niya, nasa Biblia ba yung paglalagay ng belo ng isang babae? Oo, nasa Biblia yon. Pero para saan? Sabi ni Apostol Pablo, para maipakita na yung lalaki may authority kaysa sa kanya na isang babae. Ngayon din naman, kung magdadasal siya, habang siya ay nananalangin, kapatid na Gabriel, ipinapakita ng pagbebelo o paglalambong na yung babae na nagdadasal, merong authority sa kanya, yung Diyos. Na alam naman natin, authoritarian, lalaki in nature. Yung authority, kagaya nung sa lalaki at babae, yung Diyos sa lalaki din. Parang gano'n, there's an analogy. At yung gusto ko palang i-highlight pa, itong nasa verse 16, yung pinakadulo, ang ganda nung sabi doon, katatapat kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Bakit? Kasi, tinanong doon sa 13, hatulan ninyo sa inyong sarili, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong? So may question mark. Ibig sabihin, yung sagot, nasa verse 16. So, hindi kailangan na paghatulan o pag-awayan kung dapat bang maglagay ng lambong o hindi. Yung importante, ma-highlight lang yung authority. Yan ang gustong sabihin ni Pablo. Especially, yan po ay sinalita niya sa mga taga-Korinto. Kasi yun yung audience niya sa talata, Brother Gabriel, di ba? So, hindi siya ultimately required. Yan ang ibig natin sabihin. It depends on the custom. At yung custom na yun, binigyan ni Apostol Pablo ng kulay. Anong kulay? Yung authority. Yung paglalambong ay nagpapakita na may mas authority pa sa'yo. Kaya ngayong lalaki, Brother Gabriel, halimbawa, sabi nila, kung magdadasal sa Diyos, ito yung verse 4, palaging ginagamit ng MCGI yan. Basahin mo nga uli yan. Ang sabi dito, ang bawat lalaking nananalangin o nanguhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Yan. Kung naalala mo, yung Santo Papa, merong suketo. Mali pala yon. Yan ang sabi ng mga taga-MCGI. MCG. Reaction mo muna dyan. Ano masasabi mo? Paano kaya sagutin? Sige nga. Opo, niliteral kasi nila yan, Kaburnok Niliteral nila na kapag daw yung isang mangangaral, may takip ang ulo, niwawala ng puri yung kanyang ulo. Sino daw yung ulo nung lalaki? Di si Kristo. Kasi di ba ang pangulo ng lalaki si Kristo? Niliteral nila yun, Kaburnok. Kaya daw yung atin, yung Santo Papa natin na nakasuketo, yung yung obispo natin na meron ding takip yung ulo, isang malaking kalokohan daw yan. Niwawalang binabastos daw nila si Kristo. Ganun nila tignan tayo nun. With matching mura pa yun sa pare, Kaburnok ha. Oo, kaya alam niyo mali yung na yan Kasi nga, kung pupuntahan mo yung pinakadulo nga, yung verse 16, hindi mo kailangang pagtalunan kung merong may Napagtunggali. takip yung ulo. Hindi mo kailangang Mm-mm. pagtalunan yan. Kaya binasa natin mula verse 2 hanggang verse 16 para makita yung context, Brother Gabriel. Kasi, syempre, Yes. pagdadaanan mo yung verse 3 at verse 4 kasi binabasa nila yan. Pero sa totoo lang, kapatid na Gabriel, yung tinutukoy doon sa verse 4, balikan nga natin yung verse 4 na yon na ginagamit naman ng mga taga-MCGI, hindi naman mali yung paggamit ng talata Bakit naman? Sabi, ang bawat lalaking nanalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kaniyang ulo.
Eh, yung ulo na tinutukoy, isa lang yun eh. Hindi nyo ba napansin? Merong ang dalawang salitang ulo. Hindi naman pwede yung dalawang ulo na tinutukoy, eh, magkaibang ulo yun, Brother Gabriel. Siyempre, yung Hmm. tatakpan mo, itatakpan mo ng ulo mo, di ba yung meron kang lambong, lalagay mo sa ulo mo? Eh, yung niwawala ng puri, yung ulo mo, kung saan mo isinusuot yung lambong, Brother Gabriel. Yan ang Oh, tinutukoy yun. diyan. Mali yung unawa nila. Dalawang ulo. Eh, hermeneutics kasi yung dapat yung gamitin, hindi yung daming palusot pa. Ulo daw ng lalaki, si Kristo. Mali, Hmm. mali yan. Mali. Hindi tama yung paggamit ng context at analysis. O, di ba? So, yan ang sagot. So, tanong, meron mang paki ang Diyos kung may sombrero kang suot? Eh, wala namang paki ang Diyos. Eh, hindi naman sa isinusuot mo, batayan ng Diyos kung yung panalangin mo ay sasagutin. Klaro po yun, ano? Halimbawa, ikaw lalaki, wala namang takip yung ulo mo, pero ikaw pala, bulaang pastor ka. O, sasagutin ba ng Diyos Patay. yung dasal mo? O, di ba? Ganun lang naman yun, Brother Gabriel eh. Simple Yes. lang, di ba? O, ganun po yun. Kaya, mali, walang saysayan. Kahit mayroon ka pang takip sa ulo o wala, pero yung dasal mo, yung dasal mo, kalaya nung sa INC, yung ipinaghihiganti, Ama, ipaghiganti mo kami. O, di ba? Patay. Pakikinggan ba ng Diyos yan? Brother Gabriel, puno ka ng paghiganti, yung puso mo. Ay, wala yan, mali yan. So, yan ang sagot natin doon sa tanong ng ating kapatid. So, yan na siguro, Brother Gabriel, at sana ay naunawaan po. Okay, ayan. Maraming salamat po sa Diyos, no? Ayan na, yan po yung aming kasagutan po, kapatid na Maricel. Ayan, sana po ay naunawaan po ninyo. Maraming salamat po, mga kapatid, no? Okay, hanggang sa susunod na episode po ng Doktrinal Talakayan. Muli po, ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko, together with my partner, Kabernok ng Flatmasters PH. Ingatan nawa po tayong parati ng Panginoon.